Noong ako ay nasa bus, biyaheng papuntang Maynila, may nakatabi akong isang bata, mga edad 10 taong gulang. Sa likod naman ay may lula na nakaupo. Nang paabanti na ang bus, kumalabit si lula, sabi sa akin, "Iho, baka gusto nyo ng mani." Sabi ko sa kanya, "Sige, bigay ko na lang sa batang to kasi katututpras ko lang." Yun, di maya-maya ulit kumalabit. Sabi niya, "Iho, mani ulit." Binigay ko ulit sa bata. Nung nasa biyahe na, maya't maya ay kumalabit na naman si lula. "Iho, baka gusto niyo ng mani." Sabi ko na sa kanya, "Lula, bumili pala kayo ng mani, ba't parang ayaw niyong kainin?" Sabi niya sa akin, kasi naman iho, wala akong ngipin. Ang gusto ko lang, sipsipin ang toppings ng tsokolit." Doon sa isang pedestrian lane, napansin ng isang policeman na itong si lula ay nahihirapan mag-cross. Sinundan ni Mr. Policeman itong si lula. Mas lalo siyang naintriga nung nakita niya na may nahulog na barya kay lula at ito ay may dugo. Sinundan niya si lula at sabi, "Lula, ito pong pera niyo, nahulog. Okay lang po ba kayo?" Sabi kay lula, "Okay lang ako, iho." Tinignan ulit siya ng pulis mula ulo hanggang paa. Tapos sabi, "Wala ba kayong sugat sa inyong mga katawan?" Wala. Ayos lang ako, iho." Sabi niya, "Sadyang mabigat lang kasi itong dala-dala ko." Nakita nga ni Mr. Policeman ay ang dami siyang mga barya na dala-dala. Tapos may dugo, kaya natanong ulit ni Mr. Policeman. Sabi niya, "Sigurado po ba kayo na hindi galing sa nakaw ang mga pera na dala-dala nyo?" Nagkwento na itong si lula at sinabi, "Alam mo, iho, doon sa sentro, meron akong kunting taniman doon sa tabi ng basketball court. Yung kunting taniman ko na yun, doon ako nabubuhay. Pero ikinalulungkot ko na ang mga kabataan ay kanilang sinisira. Doon kasi sa basketball court na yun, kada Sabado at Linggo, may mga naglalaro. Daming pumupunta, di lang yung naglalaro, pati yung mga nanonood. Walang siya, kung saan-saan sila umiihi. Naapak-apakan pa ang aking mga tanim. Gumawa ako ng karatula minsan. Sabi ko, bawal apakan ang mga pananim, bawal umihi dito. Pero wala pa rin. Ganon pa rin ang nangyayari. Kaya nakapag-isip ako ng isang paraan. Sabi ko, magtatago na lang ako dito sa mga talahiban. Hawak ko ang aking kumpay. Pag may pupunta at iihi dito, yun, pagkalabas ng batuta, yun, bigla akong lalabas at sasabihin ko, ano, magbabayad ka ba ng 20 pesos o puputulin ko na to?" Natawa na lang si Mr. Policeman sa kwento ni lula. Tapos tanong ulit, "Bakit may dugo dyan sa dala-dala yung bag?" Sabi ni lula, yung iba kasi, sadyang matitigas ang ulo. Ayaw nilang magbayad. Doon sa isang elevator, sumakay ang lula papunta sa kanyang clinic para sa follow-up check-up. Nasa second floor na siya nang may sumakay na isang babae. Sabi ng babae, "Bako naman dito." Sabay pinalabas ang kanyang perfume. Spray sa katawan. Tapos sabi, "Chanel number 5, 250 per ounce." Pagkarating ng third floor, may pumasok na isang babae. Sabi ng babae, "Kayo lang ba ang may perfume?" Pinalabas din ang kanyang perfume. Spray sa katawan. Tapos sabi, "Giorgio Armani, 300 per ounce." Nung nasa pang-apat na, doon ang klinik ng lola, bago siya nalabas, umutot muna siya. Pagkalabas niya sa elevator, tumingin sa mga babae tapos sabi, "Beans at kamote, 5 pesos lang per ounce."